Sa pinakabagong tala ng PNP o ng Philippine National Police, nasa 2,187 na ang bilang ng mga napapatay na may kinalaman di mano sa droga. Sa loob pa lang yan ng 6 na buwan. Hindi pa kasama riyan ang tinatawag na deaths under investigation na hinihinala ring may kinalaman sa droga. Puna ng isang kilalang news website sa United Kingdom, out of control na raw ang kampanya kontra droga ng administrasyon, kaya dapat na itong pigilan. Pero depensa ng Malacanang, alam ng Pangulo ang kanyang ginagawa. May report si Emil Sumangit. Puno ng galit ang mga residente ito sa Caloocan matapos mapatay kaninang madaling araw sina Benedicto Anas at isang alias Jimmy na may kinalaman daw sa illegal na droga. Ayon sa pulisya, laban ng dalawa sa isang buy-bust operation. Kahit tayo yan! Kahit saan kayo magtanong! Walang ano yan! Pero pag-alma ng mga kaanak ng mga napatay, paano raw manlalaban si Anas? Senior citizen na ito. Pobreng matanda na lang ito, tinanong nyo pa. Para kayong pumatay ng abo sayap. Mga pinagpapapatay nyo dapat abo sayap. Kaliwat ka ng sigaw at galit ng mga residente ang sinambot ng mga pulis habang pinoproseso nila ang mga bangkay. May isinarapa na daan sa compound pero nanindigan ng kapulisan na nanlaban ng dalawa. Ito po ay ating iimbestigahan. Lagi naman pong gano'n ang aligasyon. Sadyang pinatay, sadyang pinatay. Pero ito po ay paninindigan po namin yung nire-report ng ating mga kapulisan na sila ay nagbabaybas at nilabanan sila. Ngayong buwan lang may 5 pang napatay sa magkahiwalay na insidente sa Caloocan. Kabilang ang 4 na pinaulanan ng bala sa Phase 8, Barangay 176, madaling araw ng January 2, nakabilang daw sa drug watch list. At ang barangay Kagawad na tinambangan ng 4 na nakamotorsiklo mga suspect. Under investigation pa ang mga kaso at hindi pa umano tukoy ang mga suspect. Batay sa record ng Caloocan Police mula Hulyo hanggang Disyembre 2016, 472 ang bilang ng mga death under investigation cases na kanilang hawak. 469 ang nananatiling unsolved, 17 ang kanila namang nasolve, 5 ang cleared at 1 case closed. Ikinaalarma ito ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon kaya't iniisip niyang imbestigahan ang mga naturang pagpatay. Tanong niya sa PNP bakit natatagalan ng investigasyon ng pulisya sa mga kaso. Kaduda-duda din daw kung ginagawa ba talaga nila ang kanilang trabaho o di nila ito ginagawa ng tama. Sa iba pang lugar, tuloy-tuloy rin ang mga operasyon kontra droga. Sa Quezon City, nasawi sa isang buy-bust operation si Jeffrey David alias Jeff Tattoo. Nagduda siya na yung bumibili sa kanya pulis, kaya pinutukan niya, kaya nagkahabulan. Di naman naniniwala ang mga kaanak ni David na nanlaban ito sa mga pulis. Aminado po kami gumagamit yung pinsan namin. Pero syempre lahat naman po may pagkakataong magbago. May anak nga po yun, kapapang anak lang eh. Dead on arrival naman sa ospital ang target din sa buy-bust operation sa barangay E. Rodriguez na si Edgar Mendoza na 4 na buwang surveillance ng mga pulis dahil kabilang ito sa top 20 most wanted drug personalities ng QCPD Station 7. Hindi kami masama. Hindi kami masamang tao. May mga masasama dyan. Ano ba ginawa nyo sa amin? Hindi kami masama. Hindi kami masama, ma'am. Nakiinuman lang kami. Sa Bocaue, Bulacan, arestado naman ang mag-asawang Angeline at Jimmy Ocampo sa buy-bust operation sa kanilang bahay. Huli raw sila sa aktong bumabatak ng shabu. Arestado rin ang 4 na iba pang nasa bahay. Napatay naman ang 2 target ng operasyon na kinilalang sina alias Baba at Avatar. Ayon sa mga pulis, nasa drugs watch list ang mga ito. Ma'am, yung mga tarang po na drug pusher, the same time po ma'am na may mga records po na akyat bahay. Habang sa Malolos, Bulacan, 2 kabilang umano sa drug watch list ang napatay rin ng mga pulis sa buy-bust operation. Sa pinakabagong tala ng Philippine National Police, 2,187 na ang napapatay na suspect sa kampanya kontra droga mula yan noong July 1, 2016 hanggang alas 6 ng January 6 ngayong taon. Hindi pa kabilang dyan ang mga tinatawag na deaths under investigation na hinilalang may kinalaman din sa illegal na droga. Ang madugong kampanya kontra droga na ito dapat na raw matigil ayon sa isang artikulong lumabas sa kilalang news website sa United Kingdom na The Guardian.
wala na raw sa kontrol ang giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pinakamaduguro sa mundo ang kampanya kontra droga ni Pangulong Rodrigo Duterte na mahigit 6,000 na raw ang napapatay. Dagdag pa ng artikulo, gawa-gawa lang daw ni Duterte ang 4 na milyong bilang ng nagdodroga sa bansa na ginawang basehan ng kampanya. Taliwas daw ito sa datos ng Dangerous Drugs Board ng Pilipinas. Sa gitna ng lahat ng ito, kapansin-pansin daw ang tila pananahimik ng ibang gobyerno. Dapat na raw imbestigahan ng International Court ang kampanya na anilay dapat nang ituring na crime against humanity. Hiniikayat din ng artikulo ang international community na magpataw ng economic sanctions at bawiin ang kanilang tulong sa ating bansa. Sagot naman ng Malacanang, may kontrol si Pangulong Duterte sa giyera kontra droga, hindi raw kailangan ng economic sanction at wala raw batayan ang pagbawi sa mga development aid. Nanindigan ang administrasyon na may malaking problema sa droga ang Pilipinas at umaasa raw silang itatrato ng ibang bansa ang Pilipinas bilang bansang may sovereignty. Emilio Sumangil, GMA News.